natin, samantala asat po ng bawat babae ang makinis at malapor silalang binti. Yung tipong napapawaw legs ang lahat. Kaso lang, sa ating pong pagtanda, nandyan na syempre na lumalabas ang mga perwisyong varicose veins. Ano nga ba ang mga veins na ito at paano yan maiiwasan? Heto po at panoorin natin. Karamihan sa mga kababaihan ngayon, very active na ang lifestyle. Pero mare, hinay-hinay lang sa pagtatrabaho dahil sa labis na pagpapagod, maaaring magkaroon ng varicose veins. Ang varicose veins ay ang pamamaga ng ugat na malimit makita sa binti. Nagsisimula ito kapag ang ating valves ay nabigong magsara at mamuo ang mga dugo. Sanhi ito ng labis sa pagkapagod ng mga binti dahil sa mahabang oras ng pagtayo o pag-upo. Maari rin daw itong mamana. Si Rhea Mesias, 27 years old pa lang, nagsimula na magkaroon ng varicose veins. Doon ko na naramdaman na parang manhid na yung paa ko, lalo pag sobrang pagod. Hinala ni Rhea sa nito ng kanyang lifestyle. Volleyball player daw siya noong high school at college. Naging sales lady din daw siya sa isang mall at ugali ng magbasa ng paa pagkatapos ng very busy day. Siyempre, heels mo, buong araw ka, 8 hours ka na nag-duty, tapos pagdating sa bahay, trabaho sa'yo din. Sa side ng father ko, yung tita ko, yun may ano siya, may ganyan, varicose. Parang nakikita ko ngayon, parang sa akin sinasabi parang minana ko daw. Lalo pa nag-aalala si Rhea dahil mula nang magbuntis at manganak ay unti-unti na raw dumadami ang kanyang varicose veins. Isa ba kayo sa mga tulad ni Rhea na sumasakit ang ulo sa varicose veins? Huwag na mag-alala dahil bibigyan namin kayo ng tips kung paano ito maiiwasan at paano ito gagamutin. Mga mare, huwag hayaang maging biktima ng varicose veins. Kaya heto at bibigyan na tayo ni Dr. Paul Montemayor, isang vascular surgeon, ng ilang impormasyon para maiwasan yan. Good morning po sa inyo, Doc. Good morning, and welcome to Unang Hirit po. Thank you. Sino-sino ho ba talaga ang mga naapektuhan o nagkakaroon nito mga varicose veins? At ito bang namamana ho ito? Yes. Sa buong mundo, 20% ng babae pwede magkaroon ng varicose veins. 20%? Naku, malaki-laki yun. Ang pinaka-number one na sanhi niyan ay yung heredity. Minamana po natin sa mga ninuno natin. Unfortunately, wala po tayong magagawa po doon. Oo. Pero balita ako rin, Doc, kasi nabanggit din kanina sa report na pagka matagal na nakatayo o kahit pala nakaupo, Doc, nagiging sanhi rin niya ng varicose veins. Ang dugo kasi ay kailangan bumalik sa puso. Ang naghahatid ng dugong iyon ay yung mga veins natin. Yan yung mga tubo natin na paakyat o pabalik sa puso. Kung nakatayo tayo ng matagal, may tendency na bumaba siya o mag-fail yung mga tubong iyon. Kaya may tendency na lumaki ang mga veins dahil tumataas ang pressure sa mga tubong yun o yung mga veins. Oo. So this really helps, Doc, na nag-wear ng stockings ang mga babae para sabi daw hindi magkaroon ng mga varicose veins na yan? Kung magsusuot man po kayo ng medyas, yan ay para mawala o mabawasan yung sakit. Hindi pampaalis ng ugat. Hindi pampaalis. Pagka kumbaga prevention. Pampaalis ng maga, nakakatulong din. Pero hindi nakakaiwas o nakakabawas. Ano ho yung mga iba't ibang paraan kaya para makaiwas tayo sa varicose veins? Gamitin ang paa, gamitin ang binti, gamitin ang hita. Maglakad, magbike, mag-swim, mag-sewing machine. Sewing machine, gumagano'n yung ankle dyan, Magpe-pedal po kayo. Kailangan galawin po ang paa para umandar po ang mga muscle sa binti para umakyat po ang dugo, para bumalik po ang dugo dun sa puso. Oo, magkakaroon din ba ng magandang effect yung pagtataas ng paa natin pagka natutulog na tayo? Magandang maniobra yon, kaya lang hindi naman kayo pwede nakataas ang paa the whole day. So kailangan, ang alternative doon, magsusuot po kayo ng stockings. Kung matotolerate po yun yung init at saka yung sikip ng stocking. Oo. Meron din kasing mga sinasabi na yung pag-take ng birth control pills, nakakadagdag daw ng varicose veins. Totoo ba yan, Doc? Hindi lang po yung pagka-take ng mga hormones, nakakatulong po sa paglaganap po ng varicose veins. Also yung pregnancy, kasi ang pregnancy tumataas din po yung mga hormone natin na progesterone. Nakakatulong po sa paglaki ng mga ugat. So, hindi rin nakakatulong ang panganganak. Oh, okay. So, ngayon meron tayong mga treatment na nauuso, di ba, Doc? Yung katulad ng mga laser, meron pa tayo yung sclero, yung ini-inject yan Talaga bang effective ho yun? Do you recommend that, Doc? Una-una, kung ayaw nyo magpagalaw talaga ng kahit ano, pwede hong mag-stockings at mag-take ng medicine. Kaya lang, hindi po pampaalis ng ugat po ito. Kung gusto nyo magpa-treat dahil masakit na at pangit tignan, ang alternatives po nyo, operahan po nyo, kaya lang ayaw ng mga scar ang mga pasyente. Yes. So, isang option yun. Pero yung operation, Doc, para sa mga malalaki na yun na sa severe mga sinasabing varicose veins. Opo. May alternatibo po na hindi na po hinihiwa, ini-inject na lang po. Kumbaga nilalason po yung ugat. Ang tawag po namin doon,
sclerotherapy. Effective po sa mga maliliit na ugat, pati ho yung mga malalaking ugat. Yung Yun. third option na pwede pong gawin ay yung laser. Ang laser po, init ang ginagamit pang sara ng ugat. So, pwede po sa maliliit at pati sa mga malalaking ugat. Wala naman side effects, Doc, yung mga sclero na yan. Hindi ba nangingitim? O kaya yung sa laser, wala bang scar? Kailangan i-expect ng pasyente na magkakapasa po sila pagkatapos ng pag-injection. Pwede pong magtagal po yung pasang yun, magiging blue na medyo brown, minsan nagtatagal. Kailangan ini-explain po sa pasyente na pwede kong mangyari yun, nagkakaroon ng parang stain. No? Pinapahiran po ng cream yan para mapabilis ang pagkawala ng stain. Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you Thank very you. much, Doc Montemayor, para sa mga huwaging tips laban sa varicose veins. Thank you, Doc. Thank you. Magbabalik po ang unang hirit. Diyan lamang po kayo.